Magandang umaga po sa inyo pong lahat. So, ngayong araw ay ah, Miyerkules. So, April 22, 2026. So, ready po natin yung ating pong mga sarili at yung ating pong Bible. Buksan po natin sa 1 Kings chapter 22. So, tayo po ay nasa unang hari, kabanata 22. Talata 1 hanggang 23. Ayan. So, 1 to 23. At pinamagatan po natin yung ating pong sharing na truth over fake feedback. Ayan. Katotohanan over mga peking pagbibigay ng uh, tugon or puna. So, importante po mga kapatid ang feedback. Tama po ba? Kaya lagi po, no, meron tayo nakikita na your comment or feedback is important. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa ating pong daily devotion ngayong umaga. Ayan po. So, time check po natin is 6:04 at pwede na po tayo magsimula. So, again po, 1 Kings chapter 22 na po tayo sa verse 1 to 23 at pinagmagatan po natin yung ating pong devotion, daily devotion, truth o katotohanan over fake feedback. Ayan. So, ang ating bang pagbigay ng puna o tugon ay totoo o peke. Kasi, for example, pag ba ako ay nagluto ng isang putahe o pagkain, ano kaya yung ipifeedback nyo sa akin? Di ba? So, pag peke, sasabihin nyo, ay, ang sarap ng luto mo, Pastor Ian. Pero, pag, pag hindi ako nakatingin, gagano ko, ano ba yan? Ang alat naman ito. Di ba? So, peke ang feedback. Okay? Hindi totoo. So, yun nga, no? Bago po tayo pumunta sa ating pong daily devotion, ayan. So, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli sa araw na ito. Salamat dahil alam namin, Panginoon, na kayo po ay mangungusap sa amin. Kayo po ang magiging teacher namin sa umagang ito. Kayo po ang magsasalita at gamitin nyo lamang po ako, Panginoon, bilang inyong tungtungan, Panginoon, ng inyong mga paa. At Lord, samahan nyo kami at pangunahan nyo po ang aming pong gawain, na ang aming pong maririnig ay hindi lamang, Lord God, pumasok sa aming pong isip, kundi ito po'y bababa sa aming mga puso hanggang sa aming mga kamay, na ibig sabihin ay amin pong gagawin, Panginoon, ang inyo pong mga salita sa aming pong mga buhay. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Truth over fake feedback. Ayan. So, bago po tayo, yun nga, pumunta sa mga matututunan po natin sa ating pong devotion, siguro po, no, maganda na basahin po natin ang unang hari, no, 22. Okay? So, maganda po basahin po natin. Maigsi lang naman po ito. So, ito po ang sinasabi sa unang hari, chapter 22. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria, or sa ibang translation po, Aram, Syria, Aram. Ngunit, sa 2 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Huda. Ayan. So, mapapansin po ninyo na meron dalawang hari, no? Isang hari ng Israel, isang hari ng Huda. So, si Jehoshaphat ang hari ng Huda, si Haring Ahab naman ang hari ng Israel. Nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, alam ninyo na ang Ramot Gilead ay atin. Ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria. Ngayon naman si Jehoshaphat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya,
Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot Gilead. Sumagot si Jehoshaphat, kasama mo ako at ang aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit, sumangguni muna tayo kay Yahweh. Tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at itinanong, dapat ko bang salakayin ang Ramot Gilead? Salakayan ninyo, tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway, sagot ng mga propeta. Ngunit, iginiit ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Meron pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti, sabi ni Ahab. Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari, tutol ni Jehoshaphat. Pinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan, dalhin ninyo kaagad dito si Mikaya na anak ni Imla. Nasa isang giikan sa may pasukan ng Samaria ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakaupo silang dalawa sa kanya-kanyang trono at nakasuot ng damit hari. Samantala, nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Sidekiyas na anak ni Kanaana, tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab, sa pamamagitan nito'y lilipulin ninyo ang mga taga-Syria. Ganoon din ang sinabi ng ibang propeta. Sabi nila, mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramot Gilead at matatalo ninyo sila. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya, iisa ang sinabi ng lahat ng mga propeta, magtatagumpay ang hari. Ganon din ang sabihin mo. Sumagot si Mikaya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung ano ang sabihin niya sa akin, yun din ang aking sasabihin. Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong, Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramot Gilead? Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ngunit siya'y muling tinanong ng hari, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh? Kaya't sinabi ni Mikaya, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na silang mapayapa. Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, di ba't sinabi ko na sa iyo na kailan may hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag? Lagi na lang masama. Ngunit nagpatuloy si Mikaya, pakinggan ninyo si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono. Nasa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan ang buong hukbo ng langit. Nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ang Ramot Gilead? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu. Ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, ako po ang hihikayat kay Ahab. Sa paanong paraan? Tanong ni Yahweh. Pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamagitan ng kanyang mga propeta, sagot ng espiritu. Ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. At patuloy ni Mikaya, ngayon nakikita mo kung papaanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta, ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. So, mga kapatid, di ba? Maganda po no na atin pong maintindihan muna yung background. So, alam po natin na nahati ang bansang Israel sa dalawa. Yung Northern Kingdom under King Ahab, no? Yung Israel, at yung Southern Kingdom, no? Na Judah. So, ang Northern Kingdom composed of 10 tribes. Diba? Diba sila ay 12. 10 tribes. Ngayon, ang Southern Kingdom naman, yung 2 tribes under King Jehoshaphat. Yung Judah at saka yung Benjamin. Ngayon, si Ahab po, ang hari ng Israel, kilala, bantog yan sa napakasamang hari. No? Idol worshiper, sa halip na si Yahweh ang sambahin, yan, yung Diyos-Diyosan
ng asawa niyang si Jezebel ang kanya pong sinasamba. So, itong asawang ito na si Jezebel, masamang impluwensya ito, no, sa kanyang asawang si Haring Ahab. At itong si Ahab, mahilig sa mga taong, ay, oo lang ng oo, no, sa kanya, kahit mali siya. Ngayon, si Josaphat naman, ang hari ng Juda, mabuting hari siya. Pero meron siyang hindi magandang ginagawa, may bad habit siya. Mahilig siyang makisama, no, doon sa mga maling tao. At yun nga po, no, nagkaroon siya ng pag-alyado, no, kay Ahab. Ngayon, ang kwento natin, no, gusto ni Ahab na bawiin ang Ramoth Gilead mula sa mga Syrians, no. So sa Greek kasi ang pangalan ay Syria, pero sa mga Hebrew ang pangalan ng bansa Aram. So dahil kaalyado nga po si Jehoshaphat, niyaya ngayon siya sa giyera. So pumayag naman. Pero bilang godly man, he wanted to consult God first. No? Kaya sabi, oh, but first, let's find out ano bang sinasabi ng Panginoon. Oh. So, tayo ba, mga kapatid, bago ba tayo gumawa ng isang bagay o anumang desisyon sa ating pong mga buhay, do we first ask God? Nagtatanong ka ba muna bago mo gawin ang isang importante, hindi lang importante, kahit minor decision siguro, do you first ask God for anything na sasabihin niya sa iyo? Yun yung pwede nating i-apply dito, no, sa o baka padalos-dalos na lang ng hindi man lang tayo nagpi-pray, 'di ba? Hindi man lang tayo nagko-consult sa kanyang salita sa Bible kung anong sinasabi ng Panginoon. At yun nga, dito pumasok yung 400 na propeta ni Ahab, no, na nagsasabi, oh, sige, dahil yes nga ng oo lang ng oo, girahin nyo yung Ramoth Gilead, yung Syria, mananalo kayo, sabi nung mga false prophet ni Ahab. Oo. So, ang sinasabi nila ay ang totoo, hindi totoo, kundi flattery, pambobola lamang kay Haring Ahab, 'di ba? So, mga kapatid, kamusta ba tayo? Tayo po ba ay nambobola lamang? Totoo ba tayo? O nagbibigay ba tayo ng totoong feedback o hindi? At dito na sense ni Jehoshaphat na parang may kulang, namobola lang ata itong mga ito. Kaya tinanong niya, wala na bang ibang propeta dito? Kaya tanong dyan, totoo ba tayo? Diba? Nagsasabi ba tayo ng totoo o dahil takot lang tayo? Okay? Nambobola lang ba tayo? At dito po, pumasok yung si Mikaya. Ayan. Buti na lang, no? May kaya siya. May kaya siyang magsalita ng katotohanan. Kaya siguro ang pangalan niya, Mikaya. May kaya siyang magsalita ng katotohanan. So, siya lamang ang tanging propeta na nagsabi ng totoo kahit ikakapahamak niya. At yun nga, sa kanya pong, dito po tayo mag-focus sa kanya. Ano ba yung matutunan natin sa storya, lalo na sa ating pong paglilid, no? Kung ikaw ba ay isang leader, o kung hindi ka man leader, o member tayo ng church natin, okay? Or nagdi-disciple ka, okay? So, ito po, no, ang lesson 1 na pwede nating mapulot at ang takeaway natin is iwasan natin yung tinatawag na yung yung echo chamber discipleship, no? So dito gumamit po ako ng figure of speech na echo chamber. Chamber, 'di ba, sa isang chamber, sa isang kuweba, halimbawa, nakapasok naman na siguro kayo sa isang kuweba o sa isang kwarto na walang laman,
'di ba? O katulad nun sa bagong church sa third floor, grabe ang echo pag sumisigaw ka ng gandang lalaki, siyempre ang sasagot, gandang lalaki, gandang lalaki, gandang lalaki. Mahirap na kung sumigaw ka ng gandang lalaki, gandang lalaki. Hindi, pangit ka, pangit ka, 'di ba? So, ito yung ano, ito yung 'di ba ang nangyayari sa echo chamber na concept is that siyempre sarili mo yung boses ang babalik sa iyo kasi nag-e-echo nga eh, 'di ba? So si Ahab, meron siyang 400 na propeta na ang nagsasabi lang ng gusto niyang marinig ni Ahab. So ito yung tinatawag natin na echo chamber. O kung ikaw ba no sa sarili mo, okay, nakikinig ka ng sermon, okay, o preaching ng pastor natin. Ano bang ang gusto mo lang ba yung gusto mong marinig? Pero kung hindi na favorable sa iyo sa naririnig mo, ang sasabihin natin ano, parang pinapatamaan yata ako ni pastor ah. Tapos anong mangyayari? Magtatampo ka na kaagad. Okay? Or kung ikaw naman parang yung ano, para kang yung false prophet, baka preach ako ng preach, pero teka lang, ano ba ang pinipreach ko? Yung gusto lang ba marinig ng members? Kasi ayokong masaktan ang damdamin ng makikinig sa akin. Okay? So, ito po ay, yun nga, no, medyo delikado ito, lalo na po sa pagli-lead natin, sa discipleship natin. Kasi kapag ang mga tao na nasa paligid natin, o katulad halimbawa, yes lang tayo ng yes, no, sa sagot po natin, medyo hindi siya maganda. So, bilang mga disciple, di ba, kailangan natin ng mga tao na kaya din at as your pastor, no? Okay? Dapat meron tayong puso na magbigay tayo ng feedback. Yung totoo naman. Hindi dahil para lang maghanap tayo ng mali. Hindi naman ho sa ganon. Kundi tayo po ay magbibigay ng feedback para malaman nung tao, 'di ba? So, kapag may kamalian, okay, pwede niyo po akong sabihan. Okay? Kasi ganito po siya, mga kapatid. Kung ang hinahanap ko lang po ay validation lang and hindi ako mako-correct, hindi ako lalago. Ganon din sa atin. Kung puro lang validation, pero walang correction, do you think lalago tayo? Kaya ma-apply natin yung storya dito ni Mikaya. Meron bang Mikaya sa buhay mo? Meron ka bang may nagme-mentor ba sa'yo? May tao ba na kaibigan mo na pinagkakatiwalaan mo na binibigyan mo ng permission na sabihan ka, alam mo kapatid, ah, may mali sa ginagawa mo. Okay. So willing mo bang pakinggan ito? 'Di ba? Or willing ka ba na sabihan na maging mikaya ka? Yun. Hindi lang na may mikaya tayo sa buhay po natin, kundi ikaw mismo, no? Maging mikaya. Nasasabihin mo yung totoong feedback, hindi yung mambola ka. Kasi, si pastor yan, nakakahiya. Si pastor yan, nakakahiya eh. Hindi mga kapatid, maging mikaya po tayo. No? Wag nating gayahin ang 400 na propeta ni Ahab na oo lang ng oo kahit hindi totoo. Okay? So, lesson number 2, yung integrity over popularity. So dito sinabihan ni Makaya na ang yung mga tauhan ni Ahab, imagine sabi ng mga ibang makisama ka na lang ha, Mikaya ha. Kung ano yung sinabi namin, okay, yun na lang din, sabihin mo na lang din na, oo, sige, girahin mo, Hari Ahab, mananalo kayo. Sabihin mo yung ganun ha. Oo ka na lang. Pero anong sagot ni Mikaya sa verse 14? Diba?
Okay? Kung ano lang ang sasabihin ni Yahweh o ng Panginoon, yun lang ang sasabihin ko. So, minsan mga kapatid, ang lesson natin dito sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, minsan nanghuhulugan na magiging unpopular tayo. Maninindigan ka ba kahit mag-isa ka lang? Eh sabi ng Lord, dito ka sa kanan. Pero dahil ba ang sabi ng majority kaliwa, kaliwa ka na rin kahit hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Maninindigan ka ba? So, integrity over popularity. Ano yung pipiliin mo? Pipiliin mo ba yung sinasabi ng Diyos sa'yo o yung sinasabi ng tao sa'yo? Dahil baka kasi hindi na ako isasama nila kasi lagi na lang ito ako, ganito ako. Handa ka bang magmukhang killjoy o maging weird sa mga tao? Ano ba naman, ang weird naman itong taong to, puro na lang, 'di ba? O maging tapat tayo sa Diyos. And the last lesson na pwede kong ma-share sa ating lahat is yung danger of yung patitigasin natin yung puso natin. Kasi sa verse 19 to 23, dito ipinakita ni Mikaya yung vision, yung totoo. Inayaan ng Diyos na maligaw si Ahab ng isang lying spirit. 'Di ba? Dahil paulit-ulit siyang tumatanggi sa katotohanan. So ano yung lesson? Alam niyo po, pag patitigasin natin ang puso po natin at hindi tayo magiging humble, meron pong point of no return. Pag matigas po ang ulo po natin, kapag paulit-ulit po na binabaliwala po natin yung conviction ng Holy Spirit, darating po ang oras na hindi na natin marinig ang boses ng Holy Spirit. Hindi dahil hindi siya nagsasalita, kundi dahil nagiging bingi na tayo sa sarili nating pride. Diba? Paano natin maririnig ang boses, yung still small voice ng Panginoon, kung matigas ang ulo po natin? Mga kapatid, kailangan natin ang isang humble spirit. Nang sa ganun, marinig natin ang Holy Spirit. Meron bang pagtapik sa iyo ngayon si Lord, no? Na parang deadma ka na lang ng deadma. Binabaliwala. May sinasabi na sa iyo si Lord, pero yung gusto mo pa rin yung gusto mong gawin. Mga kapatid, katulad ni Ahab, anong nangyari sa kanya? Yun po, no? May hindi magandang nangyari sa kanya. So, wag na ho natin ayantayin na may hindi magandang mangyari sa atin bago tayo makinig. Well, baka huli na ang lahat para makinig. Kasi may nangyari ng hindi maganda sa atin. Dahil huli na ang lahat. So, laging sa huli ang pagsisisi. So, mga kapatid, sa umagang ito, kung merong sinasabi sa iyo ang Lord, no, na palambutin mo na ang puso mo. Okay? Makinig ka na. Huwag na yung sarili mo ang unahin mo. Diba? So, yun lang po mga kapatid, yung alam po marami pa po tayong lesson dito dahil maraming karakter, no, na nabasa po natin sa Luke 22, pero ang naging focus lang po natin ay si Mikaya. Ayan. May kaya siya na magsalita ng totoo. Okay. So tayo ba? Totoo ba tayo? O nagkukunwari? O flattery lang? Huwag po yun. Okay? Salamat po sa pakikinig. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos ng katotohanan. Salamat Panginoon sa salita ninyo na kami po ay pinalalahanan ninyo na maging katulad ni Mikaya. Mikayang patunayan at maging totoo. Kahit, Lord God, ikapahamak niya, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kaming maging katulad ni Mikaya na may tapang siya na manindigan at sabihin ang katotohanan. Nawa, Panginoon, kung kami man po ay nagiging katulad ng mga false prophet
ni Ahab. Baguhin niyo po ang aming pong puso. Linisin niyo ang aming pandinig para mas makilala namin ang inyong boses kaysa sa boses ng mundong ito na sinasabi ng social media, Panginoon. Lord, turuan niyo po kaming maging mapagpakumbaba para, Lord, makita namin yung totoo at maayos namin at matuwid po namin yung aming pong pag-iisip at ang aming pong mga ginagawa. Lord, salamat po. Napakabuti niyo po at thank you sa inyo pong salita. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid.